Jenny J. Pilandejola from Taytay, Rizal na naggagawa ng video tungkol sa issue sa aming lugar. Una, ang pagkalbo ng mga kagubatan. Maraming puno ang pinuputol dito at pagpapalawak ng mga pabahay o mga pabrika. Dahil dito, madalas kaming binabaha na nakakaranas ng matinding pagtaas ng tubig pag nagbabaha dahil sa mga baradong kanal at pagguho ng mga lupa tuwing malakas ang ulan. Nawawala rin ng mga tahanan ang mga hayop at mga halaman. Pangalawa, tamang pagtatapon ng mga basura at paghihiwalay ng mga nabubulok sa hindi nabubulok. Dahil sa mabilis na pagdami ng tao, lumalaki rin ang dami ng ating basura sa Rizal. Marami rin ang nagtatapon sa mga ilog, kanal, at mga bakanting lote. Kapag umuulan, nadadala ng basura sa mga daluyan ng tubig na nagiging sanhi ng pagbara at pagbaha. Marami rin ang hindi sumusunod sa mga paghihiwalay ng mga nabubulok at hindi nabubulok at maaring pakinabangan nito. Pangatlo, pagbilis ng pagdami ng tao or population. Ang patuloy na pagdami ng populasyon ay papataas ng pangangailangan ng pagkain, tubig at tirahan. Ito rin ang nagtutulak sa pagpapalawak ng mga kabahayan papunta sa mga kagubatan or mga homeless people at nagpapaalala sa problema ng supply ng malinis na tubig at maayos na serbisyo sa mga government. Ang kabuuan nito ng mga issue ay nag-uugnay kapag nawala ang mga puno, hindi nakakapit ang lupa at hindi naipon ng maayos ang tubig ulan. Kapag marumi ang ilog, lumalala ang sakit at kalusugan ng mamamayan. Kung patuloy ang hindi maayos na pagkaplano ng pagdami ng tao, lalong nahihirapan ang pamahalaan at mga komunidad na pangalagaan ng ating kapaligiran o ating government. Pangatlo, ang mga solusyon. Pagpapanumbalik ng mga kagubatan o pagtatanim ng mga puno ulit. Mahigpit na pagpapatupad sa batas laban sa iligal na pagpuputol ng puno. Nagsasagawa ng regular na pagtanim ng puno sa mga lugar at sa mga nakakalbong lupa. Pangalawang suliranin. Tamang pamamahala sa basura o tamang pagtatapon. Mahigpit na pagsunod ang paghiwalay ng basura sa bawat tahanan at paaralan. Paghihikayat sa mga paggamit at pagkapagawa ng pataba mula sa mga nabubulok, pagbabawal ng pagtatapon sa ilog at kanal. Pangatlong solusyon, maayos sa pagpaplano o family planning. Nagpapalaganap ng tamang impormasyon tungkol sa pamilya na may sapat na bilang lamang. Pagtatalaga sa mga lugar na hindi dapat tirahan at dahil mapanganib o mahalaga sa ating kalusugan. Pakikilahok sa mga bawat isa at sa paglilinis at pag-iingat ng ating kapaligiran. Sa kabuuan nito ay ang paglutas ng mga suliranin na ito ay hindi lamang tungkulin sa pamahalaan, kundi tungkulin din sa ating lahat sa pamamagitan ng maliit ngunit tamang gawain. Mapanatilihin nating ligtas, malinis at masaganang ating lalawigan para sa susunod na henerasyon. Yun lamang po. Salamat.